Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mean Maldita, shoutout kay Michelle Barbuco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. At halos sa oras na ito, biglang sumimangot si Wang Siman, may darating. Agad na sinabi ni Xiao Tao sa isang apurahang tinig, nakasulat sa dingding na ang iyong master na si Han at ang immortal na Shuangkai ay nasa proseso ng pagkilala sa Panginoon. Hindi sila dapat abalahin. Kung hindi, sila ay maaaring angkinan. Sumimangot si Qin Qingfeng, gaano katagal siya. Umiling si Xiao Tao, wala itong nakasulat. Sinasabi lang nito na ang lahat ay napupunta sa kapalaran. Sumimangot si Wang Siman at marahang inilabas ang kanyang dobleng espada, may utang ako minsan sa may sakit na manok. Sa pagkakataong ito, babayaran ko siya. Maghintay. Hinawakan ni Qin Qingfeng ang kamay ni Wang Siman at sinabing, hindi ikaw iyon. Kaya kung lumaban, kung pupunta ka, mamamatay ka. Mas alam ni Qin Qingfeng kaysa sa sino mang pumunta rito. Kung tutuusin, isa siyang kaibigan na lumaban ng magkatabi sa simula. Alam talaga ni Qin Qingfeng kung ano ang cultivation ng taong iyon. Not to mention Wang Siman, even in his heyday, maaring hindi niya kalaban. Bukod dito, sa kanyang posisyon, maghahanap siya ng mas maraming mapagkukunan para sa paglilinang sa nakalipas na 3 taon, at magiging mas mabangis lamang siya kaysa dati. Paano magiging kalaban niya si Wang Siman? Ito ba ay hindi ka makapaghintay na makita ang tagumpay o kabiguan ng isang patay na may sakit na manok? Malamig na tanong ni Wang Siman. Tanong nito, tinanong si Qin Qingfeng Leng, sandali, tumanggo siya, sasama ako sa iyo. Pupunta rin ako. Tinitigan ni Xiao Tao si Wang Siman. Bahagyang nag-alinlangan si Wang Siman, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, bueno, sa ilalim ng takip ng pugad, natapos na niyan ang itlog, at nag-away sila. Nagkatinginan ang tatlo, tumanggo at diretsyong lumipad mula sa lambak. Sa oras na ito, pinangunahan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang 12 ng mga tao na sumugod sa tuktok ng lambak. Nang makita niya ang 3 madilim na anino na lumilipad palabas, nagulat siya. Matapos silang makita ng malinaw, ang nasa ulong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay biglang nagpakita ng isang makabuluhang panunuya, akala ko kung sino ang napakahusay na mahahanap niya ang nayon ng nguyo. Ito pala ay napakasayang mo. Nang marinig ito, mukhang malamig si Qin Qingfeng, ngunit alam niyang wala siyang lakas para magalit. Ngunit si Wang Siman sa isang tabi, nang makita niya ang nangungunang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nagulat siya, Lord Ye, it's you. 3 taon na ang nakalilipas, ang punong-pinuno ng nayon ng Wuyo, na nakipagsabuatan kay Qin Qingfeng upang patayin ang nayon ng Wuyo, ay si Ye Wuhuan, ang pinuno ng Lake City ngayon. Nang makita si Wang Siman, bahagyang nagulat si Ye Wuhuan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng sorpresa ay panandalian, dahil hindi niya ito ilalabas ngayon, kahit na sino ang nasa harap niya. Siman, ito ay si Uncle Ye. Paano ka mananatili sa kagaya ni Qin Qingfeng? At sabihin kay Uncle Ye kung may nakita ka rito. Malumanay na sabi ni Ye Wuhuan na may pekeng ngiti. Nakipagkaibigan ang pamilya ni Wang sa pamilya ni Ye.
Iginagalang niya si Ye Wuhuan sa kanyang puso. Hindi niya alam ang katotohanan tungkol sa nakaraan ng nayon ng Wuyo. Nang makita ang tanong ni Ye Wuhuan, magsasalita na sana siya nang harangin siya ni Qin Qingfeng. Naalala lang ni Wang Siman ang gusto niyang gawin, at maingat niyang itinikom ang kanyang bibig. Nang makitang ganito si Wang Siman, malamig na tiningnan ni Ye Wuhuan si Qin Qingfeng, pag-aaksaya ng Qin, tila magmumungkahi ka ng toast sa halip na parusa. 3 taon na ang nakalipas, maaari kitang gawing basura. Pagkalipas ng 3 taon, maaari kitang gawing patay na tao. Sa isang dagandong, higit sa 12 tao na nakaitim sa likod ni Ye Wuhuan ay agad na sumugod sa 3 tao na may hawak na pilak na espada, tulad ng isang multo bumunot ng kanyang dobleng espada at mabilis na nakilala ang higit sa 12 tao na nakaitim kahit na siya ay isang babae. Hindi siya kasing husay ng isang lalaki mula noong siya ay mahirap sa pagsasanay mga taong nakaitim, nilabanan man lang niya. Si Min, halika kay Uncle Ye. Ang pag-aaksaya ni Qin ay isang taksil. Walang mata ang kanyang espada. Hindi ka gustong saktan ni Uncle Ye. Uminom si Ye Guocheng gamit ang malamig na boses. Hindi pinansin ni Wang Siman, ngunit desperado pa ring nilalabanan ang pag-atake ng lalaking nakaitim. Nanlamig at bumilis ang mukha ni Ye Guocheng. Bago si Wang Siman alam kung ano ang nangyayari, agad siyang tinamaan ng kakaibang puwersa at lumipad ng daan-daang metro sa wakas, tumama siya ng malakas sa lupa, at isang subo ng dugo ay namula. Hindi ko alam kung paano mabuhay o mamatay. Malamig na tinitingnan ni Ye Wuhuan si Wang Siman kung hindi haad lang si Wang Siman, hindi niya gustong patayin si Wang Siman ilang problema. Kung gusto niyang hamarang sa sarili niyang daan, hindi ako makatayo. Sa oras na ito, tumayo si Qin Qingfeng sa harap ni Ye Wuhuan, umiling siya, Ye Chengzhou, tumigil ka, tingnan mo. Pabalik, dead waste, ninakaw mo ang nayon ng Wuyo sa likod ko, at may mukha ka pa para hilingin sa akin na huminto. Anong klaseng santo ka sa tingin mo? Galit na sigaw ni Ye Wuhuan, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay. Si Qin Qingfeng ay parang isang piraso ng papel. Siya ay natangay ng daan-daang metro, at sa wakas ay bumagsak ng malakas sa lupa. Hindi man lang siya makagalaw. Si Ye Wuhuan ay malapit nang sumulong muli. Sa pagkakataong ito, dahan-daang ibinuka ni Xiao Tao ang kanyang mga braso at hamarang sa kanyang harapan, ngunit sa mga mata ni Xiao Tao ay puno ng determinasyon sa sandaling ito. Mabangis niyang tiningnan ang berdeng marka sa braso ni Xiao Tao. Pagkatapos, natigilan si Wuhuan, ikaw ay hindi. Ito ay imposible. Itinoon ni Ye Wuhuan ang kanyang mga mata kay Qin Qingfeng. Malinaw, umaasa siyang mabibigyan siya ni Qin Qingfeng ng sagot. Pagkatapos ng lahat, sa pagsalakay 3 taon na ang nakakaraan, halos hindi sila nag-iwan ng sinumang nakaligtas sa nayon ng Wuyo, maliban kay Shuhai, ang anak ng patriarch. Sa makatuwid, ang hitsura ng Peach ay natural na nagulat kay Ye Wuhuan. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang mukha ni Ye Wuhuan ay nagpakita ng isang mabangis na ngiti. Naiintindihan niya, hindi nakakagulat na si Shuhai ay pinilit sa loob ng 3 taon, at hindi kailanman sinabi sa kanyang sarili ang alinman sa sikreto ng pango. Nang dumating ang mga taong ito, biglang naging abnormal si Shuhai, sinabi sa kanya ng intuition na tiyak na nakuha ng mga taong ito ang sikreto ng pango. Tungkol naman sa babaeng pango na ito, baka si Qin Qingfeng ang nagtago nito sa likod niya. Well, your presence makes me more sure that you must have found something. Sa pamamagitan nito, direktang bumibilis si Ye Wuhuan. Malapit ng tamaan at lilipad ang Xiao Tao. Sinubukan ni Wang Siman na bumangon mula sa lupa, ngunit nalaman niyang hindi niya magagamit ang kanyang lakas. Bang! Isang malakas na putok, biglang tumama ang Peach sa yelo ilang metro ang layo, pakiramdam na lang ng buong tao ay mahuhulog na ang katawan. Tumangala si Xiao Tao sa butas sa tabi niya at nag-aalala, Mr. Han, ang dami lang kayang gawin ni Xiao Tao. Isang segundo. Ito ang itinatag na diskarte ng 3 lalaki sa sandaling dumating sila. Kahit na hindi nila kayang lumaban, kailangan nilang bumili ng ilang oras para sa Aaron. Isang grupo ng mga basura, gusto mong pigilan si Laozi. Lampas na sa ating kakayahan si Ye Wuhuan ay desday na umungol. Nang siya ay tumalikod at kukuha ng mga tao, pababa ng butas, isang mahinahong boses ang biglang umalangaw-ngaw,
napakalakas mo ba? Na sinasabayan ng tunog na ito ay ang tunog ng mga yabag sa nyebe kahit na lumingon si Yehuhuan, nakita niya si Aaron na may mahinang ngiti sa kanyang bibig. Ang nyebe, naglalakad na nakababa ang kanyang mga kamay, at ang kanyang posture ay napaka-elegante. 3,000. Ang may sakit na manok. Panipi. Aaron. Pareho silang nasa sabik at gamaan ang loob. Sino ka? Si Huhuan ang nakatingin sa kanya. Tibigyang pansin ito bilang pinuno ng isang lungsod, ang paglilinang ni Yehuhuan ay maaaring natural na patayo at paalang, lalo na noong siya ay bata pa. Ang tanging tao na makakaharap sa kanya, kayong Huhuan, maliban sa tunay na Diyos, ay mga tao mula sa malalaking pamilya. Ngunit sa harap ng batang ito ay napakakakaiba, halatang hindi maaaring kung aling malaking pamilya. 3,000, mag-ingat, napakataas ng mga nagawa niya. Nagpaalala si Chin Ching Feng ng paraan sa oras na ito. Tumanggo si Wang Siman, oo, patay na may sakit na manok. Mag-ingat, isang galaw lang ang kailangan niya para makitungo sa atin. 3,000 amoy pagsasalita ng isang ngiti, kaya malakas. Hinamak ni Yehuhuan ng umiti. Bagamat mas marami siyang naririnig sa mga papuri na ito, palagi itong nagpapasaya sa mga tao. Sa pagtingin sa Aaron, sinabi niya sa malamig na boses, dahil alam mo ang aking lakas, ipinapayo ko sa iyo na maging tapat. Ngayon ka lang ba nasa butas sa ibaba? Ano ang nakuha mo? Ibigay mo ito ng matapat. Marahil ay nasa loob ako, isang magandang kalooban at hindi kita hahayaang mamatay. Aaron malumanay ng umiti, gusto mo ba talagang malaman kung ano ang kinuha ko? Ang Aaron ay sadyang naglabas ng isang paghinto. Matapos ganap na mapuko si Yehuhuan, bigla niyang sinabi sa malamig na boses, ano ka? Bakit ko sasabihin sa iyo? Akala ni Yehuhuan ay sasabihin sa kanya ni Aaron. Ang sagot, sino ang nakakaalam na siya ay pinaglalaroan niya ng labis na ang kanyang mukha ay malamig, mabahong bata, ang lakas ng loob mong makipaglaro sa akin. Paano kung paglaruan kita? Malamig na sabi ni Aaron. Nagagalit ang buong katawan ni Yehuhuan. Bilang pinuno ng lungsod ng Chanho, walang sino man ang nang-ahas na magsalita sa kanyang sarili nang may ganitong saloobin sa loob ng mga dekada. Anak, nagtagumpay ka sa pagpukaw sa akin. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang buong katawan ni Yehuhuan ay biglang nawala, at pagkatapos ay naramdaman ni Aaron na may isang malakas na enerhiya na dumadaloy patungo sa kanya. Sobrang bilis, ang Aaron ay hindi maiwasang magpuri. Para ilarawan siya na kasing bilis ng kidlat, para siyang pagong na naglalarawan sa bilis ng rocket. Sa sobrang bilis niya wala man lang anino. 3,000, ingat, sumigaw si Chin Ching Feng, kahit na dahil sa pag-aalala, ang buong tao anuman ang sakit ay tuwirang nakaangat. Ang ikinatutulala ng mga tao ay nasa harap ng pag-atake ni Yehuhuan, ang Aaron ay hindi gumagalaw sa parehong lugar, kahit na ang kamay sa likod ng kanyang likod ay tamad na iyangat. Gago ba ang may sakit na manok na ito? Tumakas. Nag-aalala si Wang Siman. Talagang alam niya kung gaano kataas ang cultivation ni Yehuhuan, at maaari siyang ituring na isang master malapit sa banal na lupain. Bagamat hindi niya talaga mapipigilan ang ethereal level master, hindi niya maaaring hayaan ang mga tao na pumatay ng kusa. Ang lakas ni Yehuhuan ay dapat nasa ethereal high level man lang, malapit sa Kungtong Realm. Sa harap ng gayong Panginoon, kahit sa parehong kaharian, imposibleng hindi umiwas. Aaron, anong ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay? Nakangiti din si Yehuhuan sa oras na ito. Nang makitang hindi umiiwas at kumikislap ang Aaron, para siyang isang piraso ng kahoy. Mas may energy siya sa kamay niya. Direkta niyang papatayin si Aaron, bang isang malakas na ingay. Kapag direktang nabangga ni Yehuhuan ang Aaron, biglang nakakuha ng kislap ng ginto ang panig ng Aaron. Agad na naramdaman ni Yehuhuan na tumama siya sa isang matigas na bato. Hindi lamang namamanhid ang kanyang kamao, pati na rin ang kanyang katawan ay hindi maiwasang mapa-atras ng ilang metro dahil sa reaksyon ng pagkakabangga. Si Yehuhuan ay malamig na tumingin kay Aaron, na may kalmado sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang 5 panloob na organo ay gumugulong. Hindi niya talaga maintindihan ang nangyayari. Sa kanyang kakayahan, ito na ang pinakamataas na yugto ng ethereal realm. Sa kaso ng isang ganap na pag-atake, hindi banggitin ang mga eksperto sa parehong larangan, kahit na ang mga tao sa Kungtong Realm ay hindi maaaring gawin ang hakbang na ito nang walang anumang pagtatanggol,
at maaari nilang talunin ang kanilang mga sarili pabalik, iyon lang. Tinatawag ding Master. Tinapik ni Aaron ang alikabok sa kanyang katawan at hinamak na kulutin ang kanyang bibig. Huminga ng malalim si Wang Simon at Xiao Tao nang makita nilang ayos lang ang Aaron. Nagkaroon pa sila ng masayang tingin sa susunod na segundo. Oh, my Diyos, ito ba ang kapangyarihan ng walang kamatayang Shuangkai? Ang gayong Master, ay hindi ito masisira, bulong ni Qin Qingfeng sa kanyang sarili. Hindi niya maisip na ang walang kamatayang Zuan armor ay napakalakas kaya napaka-abnormal nito. Tumingin si Wang Simon sa kalmadong Aaron, ang mood sa kanyang mga mata ay halatang nagbago din, bigla niyang nalaman na Aaron ang may sakit na manok na ito ay naging napakagwapo. Ngunit si Ye Wuhuan, na kinot siya ng Aaron, ay hindi katulad ng kanilang tatlo sa oras na ito. Sinulyapan niya ang 12-dosenang taong nakaitim sa likuran niya. Malamig siyang uminom. Ano pa ang ginagawa mo? Kill him for me. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.